Isang magandang hapon po sa inyong lahat mga kasama, no? Today is October 24, nako, napakaulan. Super ulan. At hopefully nasa maayos na kalagayan po kayong lahat mga kasama. So, tingnan natin kung paano sistema natin, no? Pagpasensya nyo na, medyo maingay sa ating paligid, no? Okay. Medyo mabagal ang ating internet. At ganun pa man magandang umaga po sa inyong lahat. So, hopefully nasa maayos na kalagayan po kayo. Okay. Tanungan tayo ngayon, no? So, bubukas lang tayo ng backup, no? Armin Jokno Barakel, gandang hapon sa iyo, sir. So, ngayon, bago ang lahat, no? Magbibigay tayo ng, anong tawag dito? Magbibigay tayo ng mga guide and tips muna dahil maulan. So, mga kasama, itong live na to, pwede nyong i-rewind, no? Binigyan ko kayo ng access para ma-rewind para yung mga manonood na mahuhuli, pwedeng i-rewind. Sir Huel Magdaluyo. So, dahil maulan mga kasama, sa maintenance cording nyo, magbibigay gabay tayo. Paunahan nyo na po sila ngayon. Kahit may sakit, kiwala, kung sila ay naulanan na, painumin nyo po ng respiratory, antibiotic agad ang ating mga alaga, no? For 3 days, huwag nyong hinto, for 3 days. And then, kapag nag-antibiotic kayo sa kanila, huwag kayo magbibigay ng any kinds of vitamins. Then, sa mga pre-con naman natin, no? Yung mga naka-pre-con, mga kasama, sila naman yung kailangan natin bigyan lang o palakasin ng immune system nila ng concentrated vitamin C, no? So, tiyagaan lang natin para may panglaban sila sa sakit. At yun naman sa conditioning area ninyo, mga kasama. Bukod sa vitamin C na ibibigay natin sa kanila, kung kaya nyo silang iahon nyo po sila at isilong. Sa mga kababayan dyan sa Bicol na sinalanta sa norte, kagaya namin, sa akin naman, nakabayong na lahat, no? So, yun nga, konting ingat mga kasama at napakasungit ng panahon. And then, yung gawaan natin ng tari, o nga pala mga kasama, yung mga nag-avail sa atin ng tari nakaraan, medyo may delay tayo ng konti. Inabot na naman tayo ng baha yung shop natin. So, lumipat na naman tayo sa second floor. Actually, galing ako kaninang umaga ron, hindi ako nakatagos, no? Medyo mataas ang tubig. So, konting ano lang. Konting, tawag dito, konting antay-antay lang mga kasama, tatapusin na natin yan. Sir Will Magdaluyo, good afternoon din sir. Mark Kagurangan, sir, ano po gamit nyo panturok sa panlaban? Hindi po ako gumagamit sir ng panturok. My method is all oral method. Janex Jalalon Dumalag, good afternoon po sir. Good afternoon din po sa'yo. Ronnie San Juan, mapagpalang araw po idol. Naway ingatan ka nawa ng Diyos. Salamat din, ganon din po kayo. Mga kasama, share natin yung live natin, no? At ngayon, magta-topic tayo. O nga pala, shout out sa iyo sir, yung nag-comment sa akin sa YouTube, no? Kinorek niya yung regarding sa breeding natin, regarding phenotype daw and genotype. At pinagpipilitan niya na yung phenotype daw is galing sa genotype. So sana, wala na sana nagkaroon ng genes pattern kung ganon. At sabi niya, marunong daw siya. At mali daw tayo. Okay lang yun. Sa akin, tumatanggap tayo ng opinion na ganon. Kaya lang, pag sinabi mong mali ako, mali pala yung RPH, no? Degree holder na mentor ko, na which is genetic engineer, no? Na si Sir Rodel Santiago. Kaya shout out sa iyo, sir. Kung sinasabi mong mali ako, mali pala yung degree holder na aking naging mentor regarding sa genetic studies, no? So, kung mali ako, boss, at mali na rin yung aking mentor, yun, degree holder yun, boss, no? Sino mas paniniwalaan ko? Kayo ho ba o yung degree holder na aking mentor? So,
Siya, sige. Ano mo yan eh? Tawag dito. Opinion mo yan. Respeto ko yan, mga kasama. Sabi ko nga, kung gusto niya kako, ilatag niya dito, ituro niya rin yung alam niya, malay mo, makapulot tayo ng idea, di ba? Ganun lang yun. Sa atin naman, di natin kinuklose yung tawag dito, yung pagtanggap natin ng mga opinion. Always open door. Pero dun lang tayo sa tama. So, ganun din po sa lahat ng nandito po ngayon, no? Kung may mga katanungan kayo, pwede nyong itanong ho rito. Pero magbibigay po ako sa inyo ng mga idea. Kasi may magandang Nasaan na ba yun? Actually, nakamonitor po ako kasi minsan hindi ho dito yung comment nyo, hindi lumalabas dito, nakamonitor po ako sa isang cellphone. So, ito. Ano daw ba ang ideal gameness ko, no, sa manok na pag ako pumipili? So, sa akin naman, basically kasi, may iba't ibang klase kasi tayo ng tinatawag nating yung tinatawag nating preparedness, no, in terms of gameness. Kung big event ang labanan ho natin, mga kasama, no, lalo ume-entry tayo at merong nagfi-finance sa atin, sa akin ho, mas priority ko is yung tinatawag na tawag dito, power stroker, no, vertical lifter. So ayoko ho nung makiskis, no. So, masarap lang panoorin ng makiskis, pero in terms kasi ng pagdating kasi sa tinatawag nating instinct, no, instinct to stroke, no, hindi ganun kasi kataas yung percentage nila para mabilis makuha yung panalo. So, unlike ng single and power striker, yung tinatawag nga natin, always, cutting is the name of the game. Kasi sa panahon ngayon, mga kasama, iba na kasi yung iba na kasi yung sistema ng laro ngayon ng competition. Kung dati, patalon-talon, pahakbang-hakbang, yung then nag-evolve, naging kaskasan, no? Kasi ngayon, ang laro na kasi natin ngayon is may kasamang talino na mind games, no? So, yun nga, mga kasama, ginagamit ko yung, may lumalabas sa akin talaga, na talagang super multiple shuffler, no? May lumalabas sa akin yan. Pero yun naman, most likely prepared ko yun, yung mga pangsukli laban, especially yung mga palaban nila is mga fastest event, no? Yung mga premiuhan, yung mga 2 hits, yan. Yun ang sinasaba ko. Pero most likely yung accurate cutter ko, accurate lifter ko, yan talaga, sineseparate ko yan. So, yun talaga mas prepared ko. Actually, excuse me, no? Actually, mga kasama, yung sinasabi ko na, tawag dito, yung sinasabi ko na striker ko, hindi naman sila, porkit maganda yung cutting lifting nila, no? Lifting ability, accurate stroker sila. Pag tinamaan ka, mga kasama, may follow up sa ilalim yan, may multiple din. Pero yun nga, ang sinasabi nga natin, nasa lugar sila, kung saan sila bibitaw ng ganong klaseng gameness, no? So, yun ang prepared ko. Kaya doon sa nga may hilig sa yung mapaan na gameness, okay naman yan. Hindi ko naman ini-invalidate yung gusto ninyo, no? Pero, in some instances kasi, kailangan natin iukol yung kukunin natin na prepared, no? Yung preparedness, kukunin natin, iuukol natin dun sa babanggaan natin. Kasi usually, mga veterano, mga kasama, hindi yan kumukuha hindi yan nagpapasok ng showtime kung tawagin, di ba? So, most likely, best cutter ang lagi nilang hinahanda. Kasi yun nga, single strike, pangalawang strike, pangatlo, most commonly, may kalalagyan. Kaya makita nyo nga minsan, hindi nagkakaabutan, hindi nagkakatamaan, di ba? Ilagan ng ilagan. Pero once na nagdikit, isa sa kanila, naghahanap ng uuwian. Kasi yun nga ang labanan ngayon, cutting is the name of the game, ika nga. So, yun lang. And then, may nagtatanong regarding sa bloodline ko na high grade, no, yung sweater line. Kasi, kung papansinin niyo mga kasama, yung looks nung
mga HG ko, no, may ikli yung leeg, no. Ito yung mga typical na mga old lines. Actually, 6-band blood ang meron doon, infusement ko before na nilak. So, mapansin nyo bakit ko ni-retain yun. Kasi importante sa akin yung balance So, kaya gano'n na gano'n yung gustong-gusto kong figura. Makita mo, tama lang yung leeg nila, maganda yung balance ng pulok sa katawan, maganda yung pangangatawan, pusuan na medyo bilugan na kala mo medyo pahaba ng konti, kala mo puso ng saging, no? And then maganda yung balance ng buntot. So importante 'yon. And then yung height nila, nagre-range sila ng mid to high. So nag-high sila but not necessarily too high, no? And then pansinin niyo kasi yung mga ano ngayon, yung mga anong tawag dito? Mga latest bloodline ngayon, no? Nandyan makikita nyo, nagagandahan talaga yung mga bloodlines right now, yung sweater. Pero mapansin nyo, ang haba ng leeg na masyado. Yung katawan nila, hindi na ganun kabalanse. Medyo matataas ng istasyon nila na halos tangkaro. So, hindi ako impresibo nun. May isang big time breeder na nag-post, no, na bagong dating, galing ibang bansa. So, galing din kay Mr. Ding. Ang ganda, posturado. Kaya lang, sabi ko nga, hindi ko kursunada yung ganun tayo. So, high station siya. Sobrang, para sa akin, ang haba kasi ng sukat ng paa. And then, ang haba ng leeg. And then, medyo maikli ang pakpak. No? Sabi ko nga, ayoko nung ganun. Kaya pansinin nyo yung mga personal na binibitawan ko sa pit, no? Kung ano yung balance na sinasabi ko. So, makikita nyo naman. So, ganun ho kasi sa akin ho mga kasama, importante talaga yung balance. Kasi number 1, pag balansyado manok mo, hindi siya maganong malif, no? Hindi siya masyadong mataas kung kumuha ng vertical. Sabihin na natin timing, nandoon siya. And then maganda yung follow-up niya, maganda yung pagpihit niya. So, ayun kasi yung punto ng mga vertical lifter. Ngayon may nagtatanong sa akin, Sir, paano yung ang tayo ng buntot ay masyadong mataas? Okay? Ito yan mga kasama. In my experience, yung masyado kasing tayong-tayo ang buntot, pansinin nyo, talagang angat na angat ang laro nila. Lutang na lutang. Pero pansinin nyo sa baba, kulang ang galaw. Diba? Yung masyado naman bagsak ang buntot, mga kasama, no? Yung mababa sa 45, around 35 degree, 30 degree. Pansinin nyo naman, grounder na grounder talaga yung gameness nila. Bihira naman silang umangat. So, unlike nung balansyado, may game sila sa taas, may game sila sa baba, may good cutting sila, may maganda yung kanilang tinatawag na slash strike o yung kanilang cutting, maganda rin. So, preference kasi yan mga kasama Yan ang preference ko. Pero hindi ko alam sa inyo. Pero yun yung sa akin. Kaya ganun ko sila binild. Kaya pansinin nyo mga kasama yung once na ako kasi yung nagbitaw sa taas, that is my preference. O kumbaga, minamano ko yan. Kasi hindi naman all the time na ako yung bibitaw sa fit. Kasi nagagaf ako, nagpo-point ako, lalo na kung sunod-sunod yung laban. No? I mean, yung sunod-sunod na yan, halimbawa, ni-round the clock kami. Ang interval namin every 10, no? Every 10. So, syempre, pagka galing mo sa bitaw sa taas, pagkababa mo, sure, limber yung nasa taas. Then after nun, gagaf ka. And then, syempre, may kasama ng pagod Ganun yun. So, kaya hindi all the time na tayo. Pero once na pinilit ko na ako yung nasa taas, it means, minamano ko talaga yon. So, yun lang yon. So, ito na naman, yung mga comment box na naman natin dito, hindi na naman umandar, no? So, dito tayo sa monitoring. Tingnan natin. Ayan, nawala na tuloy. So, sa monitoring kasi natin, pwede mong, mga kasama, pwede nyong i-rewind. Ayun, nawala na talaga. So, tingnan natin.
huminto yung ano rito, huminto yung anong tawag dito? Huminto yung sa comment box natin, huminto. Tingnan natin dito sa monitor. Dali lang mga kasama ha. Checkin lang natin. Ayan, nandito na. So, kanino tayo natapos kanina? Kaya si Ronnie San Juan. Oho, madami na. Sino to? Sir, medyo malabo ah. Kay Sir Junri F. Arales. No? Ang tanong niya, Sir, tanong lang, kapag po ba, ano to? Ma-moisture ang manok, tama po ba na pellets ang ibinibigay sa manok? Actually, boss, ganito yan, no? Bigyan kita ng idea. Depende sa moisture. Hindi pellet ang ginagamit ko. Kung ma-moisture ang alaga ko, corn ang binibigay ko, no? Ika nga, pampabuo nga yun eh. Kasabihan. Ang pellet, okay din naman. Talagang ma-absorb yun. Pero, gaya nga nasabi ko sa inyo, sir, pampitik ko lang yan. Pangkuha ko lang ng gutom nila yan. Ang ginagamit ko talaga, during my fight day, kung ma-moisture ang manok, none other than Quaker Oats. Okay? So, wag kayo magbibigay ng saging kasi matagal ang epekto nun. Pagka-dissolve nun, ida-digest pa yon bago pupunta. Matagal. Doon tayo sa mabilis. Sa akin, Quaker Oats, pag binigay mo, after ilang minutes, pagka na-dissolve yon, paglabas nun, kasama na yon tubig. Accurate po yan. Janix, Halalon, Dumalag. Sir, ilang grams po patoka kung nagkukondisyon o precon o magdepende na lang ka sa laki ng manok? Hindi po. Sa amin po standard. Maintenance man, precon man, conditioning man, 35 grams po kami. Stag or cock, 35 grams po kami. Nag-iiba-iba lang po is yung mixture. Iba yung mixture na ginagamit namin sa maintenance, iba yung mixture gamit namin sa precon, at nag-iiba rin during conditioning. So, yun po yun, Sir Janex. And then, JM Carl, shout out sa'yo. Sir, pwede ba mag-last par 5 days before the fight, tapos bukas ligo? Ayun. Okay, ganito po. Sa akin po kasi, no, ang pinakahuling paligo ko, pinakahuling spar ko sa kanila is 7 days before fight nila. Yun na ang huli. Kasi yung last 5 days, full keeping, mental conditioning na sila, and nandun na po yung tawag dito yung light stretching and exercises lang nila. So, ganun po sa akin, sir. Christian, Kahayon. Sir, ilang grams po nababawas sa day of fight kapag wala kang binibigay na tubig? 50 or 70? Sir, maraming consideration kasi. Kung ako bibigyan mo, ito sir, bibigyan kita ng enlightenment, no? Yung sa enlightenment, no? Kung paano kami. Kung ako magbabawas ng more than 100 to 120, day before fight, dun pa lang sa area ko, ako nagpo-pointing na. Advance pointing, no? Ang ginagawa ko. So, yun po yun. Pero kung day of fight, pinakamalaki mo na kayang habulin, no? Pinakamalaki na kaya mong habulin is up to 90 grams. Kaya mo yan. Pero, depende po kasi lahat yan doon, no? Sa pagpapasok ninyo ng tinatawag na deductions o yung pagpasok ninyo kung paano nyo aatakihin siya sa pointing. Ano yung gamit ninyo? Depende kasi yan sa strategy, no? Like what I said, kailangan may consideration ka. Hindi ko alam kung paano kayo magbawas ng
mag-submit ng timbang, no? Paano nyo kinukuha yung pinaka full empty? Kasi gaya nga ng sabi ko, ako nga, pag nag-aakyat ng manok, prepared ko is full empty. Whatever the bloodline it is, empty talaga sila. So, ang empty na sinasabi ko, not necessarily solid empty, but yung nandoon ka na sa punto na second to the last drop, no? Yung urates with cream ang kanilang droppings. Not necessarily urates na lang. Yung parang puting-puti na lang. Sa akin, naghahalo pa yung tubig at urates. Kaya urates with cream, ganun ang itsura. So, yun ang prepared ko. Kaya ganito, mga kasama, turuan ko kayo, no? Paki-ano nyo to. Tawag dito. Tingnan ko kung makakakuha kayo ng idea, but isi-share ko sa inyo kung paano ako nagko-compute ng deductions, submission, no? Submission weight and deductions. Paano ako nagsasubmit. One day before, today is submission day, no? So, gumigising ako ng maaga, exactly 4 a.m., 5 a.m. Siyempre, mag-pointing muna tayo, pang sarili muna natin bago sila. At exactly 6 a.m., isa-isa ko nang palalakarin yung mga yan. No? Isa-isa ko nang palalakarin, isa-isa ko nang i-scratch, and then, bago ako magtimbang, inaantay ko yung dropping. Okay? Ganito po. At 6 a.m., kung nag-drop sila ng green with cream, o yung buo pa, yung tinatawag natin na kapag pinulot mo, at initsa mo sa pader na dikit, it means, no? It means, meron pa silang 20 grams na bit-bit sa kanilang sikmura. So, sabihin na natin nakadrops na sila ng ganon. Yun ang kanilang droppings. Kailangan observant ka, ha? Yun ang droppings nila. Titimbangin ko ngayon. Halimbawa ho, tumimbang sila ng 22, sabihin na natin, pabilisin natin, 220, 2020 ang timbang nila. Ganun po ang droppings niya. Ibig sabihin, babawas ako ng 20 grams pa dahil yun yung nasa loob pa nila. Ang actual weight ngayon niya is 2 lang talaga. Diba? So, ganito ang consideration ko. Magbabawas ako ng give and take 35 grams. Ilan na lang natira? 1965. No? 35 grams. Magbabawas ako ng tinatawag kong estimated natural weight loss. Kapag kasi mga 2 kilos pababa ang alaga natin, usually, nagbabagsak yan ng additional 20 to 30. No? Natural drop weight. Kusa na pagbaba. Okay. So, doon tayo sa safe. Sa 20 lang tayo. So, 1965 na lang natira. Dalagbawas ko ng 35 minus 20 is 1945. Ilan na yung total mong bawas? 55 na, diba? So, 1945. Siyempre, no, may tinatawag pa tayong travel loss, stress loss. Yun na lang muna ituturo ko sa inyo. Travel loss, consider 10 to 15 maximum, no, ang binababa. So, kung ko-consider ko yon from 55 na binawas ko, may 70 na ako. Sa stress naman, 5 to 10 grams, pwede silang magbaba ng stress. Plus 10, may 80 ka na. Safe ka o hindi? Tanong ko lang. Safe ka doon sa 80. Lalo't meron kang enough 8 hours before yung unang sampa mo. Basta may 8 hours ka, safe ka sa 80. Kasi, iniisip ng iba, napakalaki ng 80. Ito mindset natin. Kung 80, 1920 ang pinasa mo, plus 35 grams ka ngayon. Ito yung laro kasi dyan eh. Kaya bakit ka matatakot basta-basta? Wag. Plus 35 ka ngayon. 1920, ang catch weight mo
is 1955. 45 na lang ang hinahabol mo. 'Di ba? Ngayon, tingin ka kaagad sa program. Check mo kaagad yung competitor mo. What if mas mataas yung submitted nila? O halimbawa, ikaw is 1920 submission mo, sa kanila is 1940 or 1935 na lang, plus 15 sila. Based on higher weight tayo. O sa 1955 catch weight mo, mag plus 15 ka pa. No? May 1970, 30 na lang. Nako, bagsakan nyo ho. Pagkadating nyo sa pit, no? Pahingahan sila, bigyan ng anti-stress. Pakainin nyo. Bad weight ka kamoy. Pakainin mo. Quaker Oats. Yun ang ibigay mo. Pagkatapos niyang kumain ng around 3 grams Quaker Oats, patakan mo siya ng tinatawag na booster. Yung energy booster. So, yun. Yung gaya ng gamit ko. Meron ako niyan. Pag binigyan mo nun, pagpahingain mo, after ng 2 hours, drop mo uli yun. Makikita mo, magdadrop yun. Wag ho kayong natatakot na nagdadrop ho ng tubig ang ating alaga during the event. Kasi nga, kung gamit nyo, kagaya ko, is Quaker Oats, alamin nyo kasi muna yung gamit nyo. Siyempre, ang objective ng Quaker Oats, higupin niya yan. Siyempre, ano yun eh, nagli-liquefied yung Quaker Oats, kumbaga natutunaw sa tubig. Kapag bumuga ng dumi yan, natural basa. Nilalabas niya yung moisture eh. No? Pag buga niyan, timbangin nyo kung ilan ang nabawas. 3 grams pa lang ang binigay nyo. Baka magulat kayo, kaya nang magbitaw yan ng up to 15 grams, kayang ibagsak niyan. Kaya mag-alalay kayo, baka masobrahan naman. No? So, ganun lang ang pagbawas, systematic. Ngayon, kung 120 naman, ang tinatarget natin, na hindi nagsasuffer yung kanilang, yung kanilang kondisyon, a day before the event, nagsisimula ka na mag-pointing doon. So, slowly nga sabi nga natin, slowly but surely, para hindi manibago o hindi mabigla yung kanilang sistema at pangangatawan. So, ganun lang po yun mga kasama. Kaya wag kayong matatakot on the deduction. So, maging observant lang ho kayo doon sa pag-deduct nyo ng timbang bago kayo mag-submit. What if naman kung halimbawa umaga, nag-drop siya, tsokolate na, o yung tinatawag na sekal, yung mabantot, no? Mabantot yan. Then, titimbangin mo siya. Ano consideration ng sekal? Once na binato ang sekal sa'yo, expected, may 10 grams pa siya sa loob. Okay? Sekal yon. So, ang susunod nun, urates na with cream. So, most likely, ang nasa loob na lang yan, mga 5 grams na lang yan, liquid na lang yan. Huwag mo nang antayin na lumabas pa yung pinakaano kasi masama yun. No? Bago lumabas yung pinaka-final dropping niya na yung puting-puti na, no? Yung urates na lang talaga without cream, kailangan mapakain mo na sila. So, ganun din on the day of event. Ito naman yung tip ko sa inyo, mga kasama. Pag na-hold nyo ang manok ninyo, na-hold nyo yung alaga ninyo na hindi nagutuman, nabibigyan nyo sila ng energy boost, no, na supplement, habang nagpo-point kayo, kahit hindi kayo nagpapakain. Makikita nyo sila. Ang ganda nung kanilang pagiging kalmado, pagiging, tinatawag nating pointed. Napakaganda. So, mapapansin nyo naman yun yung itim ng kanilang mata, napakaganda. At the same time, hawakan nyo yung kanilang katawan sa kayong paa. Ang lamig. No? So, yun yung sign na maganda yung pick ng inyong alaga. So, yun. Basta alagaan nyo lang doon. Yung pagka-off, nangyayari po yan, number 1 kasi sa ginagamit nyong supplement. Hindi nyo alam kung paano bantayan, timing, nagutuman, nag-dry, no? Nag-dry ng bigla. So, yun lang yun. Yung, kumbaga, hindi nyo sila na-maintain. Ang susi sa pagpo-point mga kasama is ma-maintain nyo sila. Yun. And then, final sign,
na paano mo malalaman na maganda talaga yung kondisyon ng inyong alaga before the day na pupunta na kayo sa pit. Kasi nga submission ngayon, halimbawa today is submission. Pag nag-submit ka ngayon, halimbawa nag-submit ka na ng weighting mo, yung weight-in mo. For example, for me nga, kagaya nun, 2, no? So, nag-submit na ako. Yun yung actual na timbang ng alaga natin eh. Ngayon, bago kumain naman ng hapon, siguraduhin yung full empty. Timbangin nyo sila. Kailangan po yan, mga kasama, remind, hindi tumaas sa estimated natin. Like for example, kanina nga, di ba, tinimbang siya, 2020, ang dumi niya yung buo. So, analyze din natin ng hapon. Pinadrop natin, halimbawa, buo uli, mag-minus 20 ka sa timbang na makukuha mo uli. Pag tinimbang mo, ang alaga mo, at nag-maintain ng timbang, as in nag-maintain, halimbawa 2020 pa rin siya, minus 22, 2 pa rin nung hapon, hindi nagbaba kahit 5 grams. Oops, ibig sabihin, nag-hold yung alaga mo. Ganyan ang pag-oobserba. Ang alaga mo, nag-hold na ng kanyang intake, food intake. Ibig sabihin, nagre-reserve na. Medyo 50-50 ka doon. Pero yung may full confidence ka, once na yung alaga mo, tinimbang mo, halimbawa, pag timbang mo ng hapon, buo uli ang dumi niya, ang tinimbang niya na lang is 2015. From 2020, nagbaba ng 5. Kasi magma-minus 20 ka. Yun yung magandang sign na nag-a-adaptive na yung katawan nila. Unti-unting nagbababa. Kasi sabi ko nga sa'yo, may natural drop weight ang ating alaga na sila mismo ang nagpe-prepared nun sa kanilang sarili na palatandaan na sila ay game na. So, yun yung sign ko. Pero, pag ang alaga niya pagdating ng hapon, instead na mag-maintain, magbaba, nag-gain ng bigat. Halimbawa, 2020 pa rin yung ideal natin, no? Pag timbang mo ay nag-2040, nag-2030, nakaw, problemang malaki yan. May problema sila sa guts o may nararamdaman yan. Dahil hindi naganda ang digestive nila, hindi sila bumuga o hindi nila nilabas lahat yung tinunaw o na-dissolve na foods nila nung umaga. So, problemang malaki yan. Yun yung mga babantayan at tino-troubleshoot na. Kaya nga meron tayong mga tinatawag na pointing supplements. So, ganun yung mga bagay na pagiging kailangan mong maging observant, no? So, technical na yun eh. Ganun ako mga kasama mag-observe. And then, during the day na nila, ino-observe ko rin yung galaw nila. Kaya nga, rules ko, no picker on day of event. Hindi ako nagpapakita ng panuka, hindi ako nagpapakita ng picker. Kasi nag-o-observe ako sa kanila. Ngayon, makakakita lang sila ng kanilang kauri during the weight in, gaffing hanggang sa taas. Pero once na nililimber ko sila, pinipik ko sila, no picker allowed. Ngayon, yung nakapunta na sa akin ng actual, no, yung pinuntahan ako mismo, naging observer ko, yun, nakita nila na talagang hindi ako gumagamit ng picker on the day ng aking pagpo-point and limbering. Observe, and observe. Yun lang po ako. Dahil tandaan nyo, ang manok na naka-pick, no, huwag nyong istresin. Importante sa kanila, yung nire-reserve nilang power. Ang aim natin, during the day ng event nila, kapag nasa taas na sila, no, yung kanilang unang bibitawang strike. That is the most powerful, lalo't kung tumama yon. Basta yung first 3 strike nila, yan ang aasahan mo na napakabigat na bibitawan nilang yan kapag preserve nila. Kaya kung nakita nyo rin ako during my preheating, iniingatan kong pumalo yung hawak ko. Kaya nakatukod ako lagi sa likod nila, pinakikiramdaman ko yung pagkayod nila. Kasi mararamdaman mo yun eh, kung gaano kalakas yung hatak nila. Sign yun. So,
ino-observe ko lang, and then take note, di ako nagpapatuka sa ilalim ng ganito. Kasi kung pag-aaralan niyo ang galaw nila, kung anong masakit sa kanila, yun ang unang iniilag nila. No? Ngayon, baliktarin natin ang sitwasyon. Halimbawa, dito yung nasaktan ng sobra sa kanila, dito naman natin sila saktan sa likod. Once na may lumapit sa kanila at magiging alert, anong una nilang gagawin? Hindi naman sila marunong tumingala. Hindi naman sila marunong gaanong umatras ng mabilis. So, ang gagawin nila, aangatan ka. Yun yung way nila para maingatan yung unang masakit na naramdaman nila. So, syempre, pag umangat sila, bibitaw sila ng strike. So, yun yung logic ko naman doon. Pero, as of now, nangyayari naman, nakita nyo naman, no, kahit natatalunan tayo, ang unang binibitawan ng alaga natin is, first strike niya is vertical talaga kagad. Hindi siya bumibitaw ng alanganin. O, makikita nyo rin na mataas yung tinasabi nating mental state condition ng manok. Stag pa lang siya, pag binitawan mo, at nakakita ng kanyang opponents, no? Makita mo humihinto, nag-aabang, hindi pumapasok, nag-o-observe. Isa lalong-lalo na walang giri. So, yung makita mo yung preparedness mo na ganon, na maganda, no? Maganda yung pagkakahanda nila. Matalo manalo, masaya na ako ron. Naibigay ko naman yung part ko eh. Kaya lang, hindi nila naibigay yung tulong na kailangan nila sa sarili nila. Sabi nga natin, merong much better opponent on the day of the event. Kagaya nung sabi natin, yung isa nga na talagang, sabi nga natin, yung dome natin nung araw na yun. Husay yun. Pakahusay. Nakita niyo naman, ang ganda ng kanyang vertical lip, no? Ibinigay niya naman yung palo na kailangan, pero mas mautak yung naging opponent niya. Pero inyo nagpatihulog, pumwesto, pagbagsak niya, binigyan siya. No? So, anong nagkamali doon? Yung ating alaga. Kasi pag angat niya, naging kampante siya, hindi niya sinundan ng mabilis na follow-up pababa eh. So, yun nga, pero during the spar time nila, makikita nyo naman, pag angat niya, humahabol talaga yon. Pero that day, talagang naukol siya ron. Kasi yung game na hinahanap natin sa kanya, nangyari yung kanyang striking, first striking, pero hindi nangyari yung follow-up niya. Hindi siya humabol. So, kaya sabi nga natin, kung talagang nakaguhit ka sa talo, talo ka. So, ganun lang yon. Walang maraming question. So, wala namang bakal yung katawan ng ating alaga eh. Buti sana kung may baluti yan, no, na hindi tinatablan ng tama. Pangalawa, buti sana kung yung kalaban mo, walang armas. Meron din. So, natural yan. Pag hindi ka ho natalunan, ibig sabihin po, ay hindi ka tunay na maginoong sabungero. Yun lang yun. Saka kung hindi ka natalunan, sabihin mo sa akin, pupuntahan kita, ako'y magpapaturo ng technique sa iyo. Yun lang naman yun mga kasama. Sa industry na to, kay magaling ka, kay mentor ka, kay senior ka, o ikaw pa man, yung father of the father, may tsansa at may tsansa ka na matalo. Always 50-50 yan. Pero once na nakaguhit sa'yo, guhit sa'yo. Yun lang yun. Doon lang ho tayo. Pero, ang always kong sinasabi, ayos lang yan, okay lang yan, as long as na naibigay mo yun tama. Sa akin po, walang sanang magagalit o magtatampo, no? Ang sa akin, kaya tayo nagbabahagi ng kaalaman natin, gusto lang natin mapataas kasi yung porsyento, no? O mapaganda pa natin yung industry natin sa larangan ng pagkakaroon ng patas na labanan. Iba yung may alam ka mga kasama. Gaya nga nasabi nga natin, mas masarap yung sasampa ka dyan, kahit na ang dala mo is yung minimum, basta as long as na alam mo yung ginagawa mo at alam mo napapalo ng magandang alaga mo. So sabihin naman natin na talagang may tsamba eh. Hindi ka nakapalo kasi sa unang strike pa lang nalugaran ka. Given yun. Given yun. Wala ka dapat hard feeling doon. Bagkus dapat mo nga kamayan ng kalaban mo ron eh. Because of what?
Sportsmanship, nandun na yon. Dapat mong kamayan yon kasi mas naihanda niya yung kanyang alaga ng much better sa'yo. Or, mas pinaboran sila ng swerte kaysa sa'yo. So, yun lang yun. And then, from that, learn from your mistake. No? Always naman yan eh. Kahit nga yung mga kilala ninyo mga big time eh. Always yan, nag-a-analyze yan. Once na natalo, they learn from their mistake. Nakikita nyo sa susunod, nag-a-adjust. Nagbibigay sila ng advice sa kanilang mga handler. Medyo papwestuhin mo, ilayo mo, distansya mo. Pakilusin mo ng tama, ganito. Nagbibigay sila ng advice. O, wag ganon. Medyo alanganin tayo sa ganong estilo ng baba. Medyo mauna ka na, ilayo mo lang, papwestuhin mo. Makikita mo yung adjustment, nag-a-adjust, di ba? Kasi kung hindi tayo tatanggap ng losses, no? Hindi tayo magiging totoo sa sarili natin, hindi tayo mag-grow. So, ganun lang yon. Kaya nga ako open at open. Non-stop learning. Study rito, study doon. Yun nga lang, ang sinasabi nga natin, tayo mismo ang gumuguhit ng tadhana natin. Kaya tayo rin mismo ang bubuo ng sistema natin. So, ganun lang yun, mga kasama, no? Wag na nating pahabain yon. JM Carl, sir, nagtuturo ka ba last day before the fight? Tapos sa day of fight, meron ka pa po bang ibinibigay na supplement? Sir, paulit-ulit ko na tong sinasagot always, Sir JM Carl. Ang method ko po is all oral method. It means, wala ho akong turo. Pero nung year 2020 below, which is nung buhay pa si Breco, no? Nung nandiyan pa. Kasi nga, isa akong Dr. Blues user. Not only turok, but also steroids. Doon talaga sa malalaking labanan. But before din nun, 2017, nung sinimulan ko introduce yung all-natural method, ginagamit ko na ho yun. Pero hindi certain, parang nagkaroon ako ng boundary. Kasi hindi pa ganun ka-fully develop yung aming supplement dahil wala pang sponsor ako noon. Kasi 2020 lang nagsimula sponsorship ko dito eh. And then 2021 dinevelop yung planta eh. Isang taong ginawa. 2022 siya umpisa nag-market kami through online ng developed product na. So but before from category ko from 5 stag, 5 cock, all oral method ako. Pero above 6, 7, 8, 9, or even though sa national and local event, I'm using Dr. Blues before. And then, dalawa option ko. Which is yung, kasi may tinatawag akong light method, medium method, heavy method, saka extreme. So, ang ginagamit ko always is heavy and extreme. So, before yon. But after December 2021, that is pandemic time, kasagsagan, talagang nag-close na ho si Breco. Nawala na rin ho kami ng dealership eh. Kasi certified dealer ho kami niyan in Philippines. Importer kami talaga niyan. So, pumasok yung 2022. Yan yung number one na naging problema ko. Kaya ang ginawa ko nga ho nun, kasagsagan ng pandemic, pinalit bigas ko lahat. Yung mga alaga ko. So, nag-objective ako na tumulong. At the same time, mag-refresh ako. Kasi nga nawala yung primary ko na ginagamit. So, after lumawag-luwag na yung panahon, that is incoming 2023, 2022, 2022 incoming 2023, nagsimula ako small breed lang, no? Yung quantity breeding lang na tinatawag, selective lang. So, nagpalabas ako ng mga materialis ko uli. So, nirefresh ko lang sila kasi, syempre, tumanda sila ng 2 taon. Naglabas uli ako ng gagamitin at naglabas ako ng battle crosses. And then, 2023, so humabol ako noon kasi hindi talaga ako nakapagpalabas ng national, local, saka early bird noon. Ang napalabas ko, late born. So, yung late born ko, yun yung tinrial namin. Kasi nga, before, nung pandemic, against ako sa online. But nung 2023, nagkaluwagan na, although, siya pa rin naririnig ko from Pitmaster kasi naging WPC. But, kumbaga, hindi na siya naging online, pero online, dun sa arena, that is online, pero internationally, wala. Sinubukan ko.
Kasi sabi ko, wala namang mawawala eh. And luckily, lumaro tayo ng late born, kaya sabi ko nga, ay hindi pa pala kumukupas. Iyon yung naging hudyat sa akin na ituloy. No? Ituloy ko uli. Because of what? From elimination semis to finals, although nagkagit-gitan kami ng competitor, no, on finals, pag nanalo ko, solo ko. Pag natalo ko, runner-up ako. Ganon din siya. Pag nanalo siya, solo niya. Pag natalo siya, runner-up siya. So, ganon yung naging sistema namin. Habulan. So, at the end, I got 8.5 points and yung opponent natin is 9 points. So, siya yung nag-solo. 0.5 difference. Kung hindi tumabla yung isa ko, maaring dalawa kami. Pero kung nanalo yung last fight ko talaga, solo ko. Talagang ganon sabi ko nga, talagang ganon sa labanan. Hindi always panalo ka. So, sabi ko nga, not bad record. Yung maging runner-up ka sa isang prestigious event, not bad achievement yun. Kaya sabi ko, hindi pa pala tawag dito, kumukupas. Diretso natin. Kaya yun, nag-full out breed ako. That 2023 na yan, final out breed ko na yan. Yun na yun po yung hinahabol ko nga rin ngayon. At ngayon, 2024 ho, bumanat ho tayo ng mga breeding. Actually, nag-hatching na ho ako ng almost 1,600 plus on early bird, no? Na-post ko naman yun, na nagma-markings vaccine ako. And then, ngayon, right now, nagre-refresh ako ng mga materyales, and then magko-condition tayo ulit for priming, dahil ang target natin is last week ng November born to December born for local, and then January to February born, February born for national, no? And then magle-late born tayo ulit. So yun yung tatlong di bali 1 2 3 settings pa tayo ang gagawin natin. Kasi sa isang taon 4 settings kasama yung early bird. So ganon. Kaya yung mga pag-set ko, nakahiwalay naman yung mga gagamitin na natin. So, yun yung target natin. So, balik tayo rito. Kay Sir Alfie Olotsa Castolo. Good afternoon, sir. Tanong ko lang po tungkol sa breeding. Meron po kayong 3 years old, 4 times winner, at may isang kapatid siyang babae. Multiple winner din po mga anak sa ibang linyada Pinares. Tanong ko po, kung pwede pa sila inbreed at magbibigay pa kaya ng magandang anak o standard na pwede kong ilak yung linyada nila. Salamat po. Sir, kung target nyo is lacking, at kung magkapatid yan, no? 3 years old, pwede pang pigain yan eh. Actually, pwede pa. Ang totoo niyan, meron ako kasi yung first generation black waterline ko, no? That one is 6 years old na, yung aking tandang. No? So, pagre-retiruhin ko na siya ngayon taon, I'm planning. Pero piniga namin itong early bird. Binigyan namin ng 6 na hen, and then, actually, successfully pa. Nakapag-produce pa siya. So, masasabi ko, kung isasalang mo siya doon sa kapatid niya, kung 3 years old pa lang yan, may kalakasan pa yan. Maaaring mag-produce pa. And then, since simulan mo na sila sa magkapatid, no, that is inbreed, tingnan mo na yung magiging anak. Galing doon sa mga anak nila, doon ka magsimula, mag-generate ng lacking. So, sabi ko nga sa inyo, sir, palit ng palit yan. So, deeply inbreed ang gagawin. Kasi syempre, matanda na yung parents. Doon sa magkapatid na susunod na ibubuga, no? Pag nakakita ka ng tinatawag na nag-unite, no? Na, kumbaga, nagkaroon ng magandang resulta. So, kunin mo yun. Kunin mo ng kunin, and then yung iba naman, para hindi waste, balik mo naman sa parents. Cross-matching ka naman. Para yun, magkapagpalabas ka lang ng, tawag dito, at least, sabihin na natin, around 3/4, 1/4, no? On both side. Maganda na yon. O balik mo pa ng isa, mas maganda. So, meron ka nang i-maintain. Although, maraming kapintasan yan. Maliit,
pangit katawan, hindi maganda lumaro, because intentionally, ginawa mo yun for materials. Pero ibato mo, refresh mo sa ibang bloodline. Kikita mo, magbabato yan ng maganda. In my experience, maganda ibabato niyan. So, sabi ko nga sa'yo, yung mga veterano natin sa industry, marami yan eh. Nakikita nyo, pinapalakpakan natin sila sa ibabaw ng gradas. Palagay nyo ba tama yung sinasabi sa inyo? Kasi nakasama ko yung malalaki, no? Sabihin na natin, like for example, si Iscolin, may bansag siyang gwapo at magaling, no? Because of cross-matching. Kung may gusto siyang i-promote, anong line yung nanalo sa inyo ng ganito? That is Boston. Ano yung nanalo sa inyo ng ganito? That is Sweater. No? Pero, sa likod niyan, cross yun, yung binibitawan nila. Si Boss Martin Iscolin, ang favorite niyan, ang tinatawag niya kasing gwapo is Sweater. Ang tinatawag niya kasing magaling is Boston. So, always yan. Pag pinagsama mo yan, no? Pinagsama mo, ang ganda ng resulta. Always naman yun, maganda talaga resulta. Tapos, sa totoo lang, isa rin yan si Boss Martin, hindi yan parokyano ng imported. Oh, bumibili yan doon. Pero talagang hindi niya nagugustuhan. Kasi, if I'm not wrong, ewan ko kung ma-search nyo pa yun, kung napanood nyo. Most of his sweater is from Sir Nene, no? Kung di ako nagkakamali. Kumuha siya kay Sir Nene Abelio. That is 226 line. And then yung all-time sweater niya pa noon, way back. Kailan niya, ano ba yung sabi niya sa akin nung nagkwentuhan kami. Yung all-time sweater niya, the 5K line, yun kasi yung para sa akin, yun din ang pinaka-perfect na sweater ni Dink eh. That one acquired niya, last acquiring niya niyan is 2022. Ay, 2002. Last acquiring niya is 2002. Yun yung na-maintain niya na magaganda. Early maturing, maganda yung balance. Yun nga yung sinasabi kong mga old lines. So, ang gaganda. And then, nag-acquired siya locally ng kanyang Boston, ng original Boston talaga ni Boss Martin is came from Lance De La Torre, no? Yung millionaire line na yan, Boston millionaire line ni Sir Lance. So, ang problema lang kasi sa Boston talaga, no? Kahit ako, experience ko yan before, magaganda siya, but late matured. Pero pagdating sa magagaling talaga. Pero ang sweater line talaga is early maturing, good for stagan. Pero pag pinagsama mo sila, nag-early matured. Yung na-cross match mo, lumalabas yung talino abilidad ng sweater, yung striking ability niya, yung cutting niya, perfect. At nandoon din yung galing ng Boston, no? Humahalo. Nandyan yung lumilipad talaga na multiple talaga yung kanilang paa. The same time, may side to side, may finishing. So, and then yung power na dadagdagan. Kasi power talaga ang Boston ni Mr. Lance, no? So, yun. Yung mga ideyang nabibigay ko naman tawag dito, sana nakakatulong. And then, si Sir Fred Eric nanonood. May nakaligtaan ba ako na nagtanong? May new comment uli eh. Ayan, si Ed Tipan. Good afternoon po, bossing. Ask ko lang po kung may alam kayong way para maalis ang paggiri ng fighting cock. Medyo hirap po akong baguhin o alisin ang paggiri ng mga manok. Ayan. Ito na. So, ito yung paulit-ulit no, na tinatanong sa akin kung paano ko ginagawa. Sir Ed Tipan, tama ba? Para sa'yo po ito. Sir, sa akin kasi, ang paggiri po kasi niyan, sa nakasanayan po yan ng ating alaga. Dahil meron tayong wrong way na ginagawa doon doon sa unang spar nila, second to third. Sa akin ho kasi, at early stage na yan, no? Pag nagsimula kami magpa-training, may ugali po kasi kaming dinadala. Yung nakapunta na po sa akin, no, kasi babae yung babae nag-training pa nga sa akin, si Ma'am Sharipa noon eh.
And then may nag-training din sa akin doon sa farm. Yun, medyo napataas kilay nga sila. Kasi una kong tinuturo talaga sa aking alaga, ayaw na ayaw ko talaga yung nagiri. Is yung kadadalaan. Oho, yun po talaga totoo. Kadadalaan nila, no? Kaya meron po kami mismo yung gumagawa kasi yung dummy fowl namin, no? Actually, solid na, alam mo yung kawayang bayog na ganito kalaki lang? Yun ang ginagawa namin. And then, gumagawa kami ng, yung rubber, kaya may rubber akong malaki, kung mapapansin nyo doon, ay, mabigat kasi yan eh. So, siguro ang size ng rubber na yan, that is 1/4 ang kapal, pero malaki, no? Yan yung ginagawa namin na parang bola na nilalagyan namin ng mga tela sa loob. Tapos yan yung ini-stamp, tinataker namin dun sa bayog na kawayan. So, hinuhulma namin siya na parang bola. So, actually, sinatsagaan tahiin ng tao namin yan. Pantali namin yan, lubid. So, ginagawa naming dami. Dinidikitan ng mga balahibo. Galing din yun dun sa, alam yung nagtatanggal sa arena ng mga feathered. Binibili namin yun. Then napatayo sa araw, yun yung dinidikit. Kapag kailangan namin gumawa. Matagal naman kasi masira pag nakagawa kayo. Ang ginagawa namin, no, pag nagsisimulang maglaban, pinatatapang muna. No? Pero iniiwasan namin sila magsalpok. Edad sa edad. Ngayon, kapag talagang yung buo na yung loob, at talagang bibigyan na namin, ino-observe muna namin sila during the first spar nila. 1 to 2, up to 3 buckles, enough. Ngayon, doon pa lang, tinatandaan na namin yung nagiri. Minamarki niya na namin sa paayan, ginuguhitan. Kung sino yung mga gumiri, yung nadadaan sa training sa amin. No? So, ganito ho yan. Ang ginagawa namin ho niyan, pagbitaw niyan malayo, binababa ko sa malayo ang stick na dummy. Pag malayo pa lang, ay gumigiri siya papunta doon sa dummy, hinahataw ko po pabalik. Ipinapalo ko talaga parang baseball. Pero, tansya nyo yung lakas, baka mamatay naman. Saktan nyo lang. Pagkatapos nun, awatin nyo. Ganun lang, awatin nyo. Bukas naman uli. O bukas, pakita mo uli. Pag ganun pa rin ang gawain, pitikin mo uli. Sabay awat. Kita mo, pag yan ay nasanay, nasaktan, sa susunod na makikita niya yon, aalerto yan. Pag nawala yung giri, sa kanyo bigyan ng ka-spar. And then, ganun uli, para hindi masanay, kung ano man yung magiging habitual niya, 1 to 2, 3 buckles, yun ang gagawin. And then, spar sa magulang. O, kapag lumusot na sila doon sa kategory na yun, saka sila papasok ng pre-con. During the pre-con, may nagtitraining din sa kanila. And then, most of the time, huwag niyong kalimutan po, magpa-mental conditioning. Kailangan matuto na sila na yung tinatawag na mag-angkin ng teritoryo. Sa ganung paraan po, naiiwasan ang paggiri sa kanila. At isa pa, mas lalong gumigiri sila kapag yung nag-hardening ka pala. No, nakalimutan ko i-mention. Pag nag-hardening ka at hindi mo pinatikim ng babae, ang mga maturing mo, nakakarel, no? At nagmintis sa unang sampa, sahan niyo po, dyan lumalabas yung nagkakaroon ng tinatawag na man-fighter, yung habitual na paggiri. Kailangan, pag nag-hardening ka, yung unang pasampa nila, maging successful. Then after nun, talagang titigas ang dibdib nun, maglalaban yun. Doon mo na gawin yung training na sinasabi ko. And then pag lumusot, daanin nyo sila sa pre-con, magandang kondisyon, magandang training. Huwag nyong hayaan na maging mannerism nila yung nagiri. Pag nagiri, medyo bigyan nyo ng kadadalaan para matuto. Ika nga, pag natuto yan, yung hindi nakakabawi, yung kagaya nung pipitikin mo, sabay alis, ay magtatanda yun. Susunod na makakita ng opponent niya yon. Ultimo naman siya, magtatanda yun. Kahit naman siguro yung mga bata natin, no, may mga away-away kalaro. Yung unang nasuntok nun before, magiging maingat na yan. Pag nakaaway niya sa susunod yan, may dadala ng pamalo yan. Siya naman ang titikad, di ba? Ganon yung instinct. Parang ganon din sila. Pero, through my experience, nasubukan ko na yun eh. Kaya makita nyo, lahat ng pinapapawalan namin, ni isa, wala kaming binitawan na gumiri. So, yun yung method ko. Sir Ed Tipan, sana nakatulong po yun.
Si bahala ka na. Drew Semer, ito pala, maniwala ka. Nawala na si Dr. Blues. Ay matagal na po, kahit i-search nyo sa internet, si Breco. Kung lalabas pa po yung company ng Breco. Alfie Olotsak Castolo, salamat sa sagot, boss. God bless you always. Thank you rin po. Dami ka Elbota. Ayun, nawala na naman. Anto, mabagyong araw. Si Richard, uy, mabagyong araw daw. So, nakakatuwa, no? Tawag dito. Meron pang nag-comment sa baba eh. Ayun, Sir Dan Mikael Buta, Boss J, ano po ang tamang paggamit ng C-glucose? C-glucose namin. Yan nga po. Ang tamang paggamit niyan, sir, sa akin na, ito, bibigyan kita ng tip kung paano ko ginagamit. Basta ako nandoon na sa pit, no? Depende kasi yan. Kung halimbawa, sa pit, nag-feeding pa ako sa kanila, hindi ako magbibigay. Hindi ako magbibigay kung natural feeding. Ibig sabihin, may tinutunaw pa sila, may kinukonsumo pa yung katawan nila. Pero kung humahapit ako at nagbato ko o nagbigay ako, pagdating ko pa lang halimbawa sa pit, no, nakakuha akong programa, ang binigay ko sa kanila kaagad is Quaker Oats. After the meal, nagbibigay ako ng 3 drops. Then, sinusundan ko po yun every, sa akin naglilip ako. Actually, 4 hours eh. 3 hours nga, 4 hours. Pero 4 hours ang ginagawa ko. So, after 2 hours, bababa ko, observe ako, check ko, himas ko, kapa ko, ganun ako eh. Then, after 4 hours na, naka 4 hours na, bababa uli, bibigay uli ako ng follow-up. Pero hindi na ako hindi na ako nagpipitek. And then, for example, paatras kasi ang pag-oras niyan, Sir Mikael, no? Para sa akin. Kasi for example, may na-schedule na siya, tansya mo at 4 p.m., yun ang estimated mo, minus 4 hours ka, no? O kahit sabihin mong minimal na lang 3 hours, minus 3 hours. 4, 3, 2, 1, alauna. Yun yung pwedeng last na bigay mo. Enough na yun. Kasi yung 3 drops na yan, tumatagal sa katawan nila yan, sa sistema nila yan, for 5 hours. So, nagpa-follow up ka lang. Yung 3 hours before, tama na yun. Ibig sabihin na, yung energy factor nila, na nag-cycle na sa kanila yon. So, sakto na yon. So, yun lang yung pag-timing doon. Sir Mikael Buta, na? Ed Tipan, maraming salamat po, boss, sa inyong magandang sistema at explanation. Salamat din po, Sir Ed Tipan. JM Carl, nagbibigay ka pa ba ng supplement sa day of fight? Oo naman, sir. Importante yan. Ayan, no? Mga pointing supplement ko. Yan talaga ginagamit ko. No? Sir JM Carl. So, pinakita ko naman yan. Ang pinakamabigat kong binibigay during 2 hours before and then upon limber is yung aking maximum dried pill. Kuha tayo na sample. Marami kong stock niyan eh. Ito yung maximum dried pill. Yan. 2 po laman yan sa isang pakete. Yan. Ang isang laman, ang isang piraso, 2 hours before, halimbawa, ang estimated ko is 4 p.m. sasampa ko. 2:00, bibigyan ko na ng isa. Ito maraming purpose to. Hindi lang to basta enhancer. Kasi kung ang manok nyo, nag-hold, no? May problema kayong nag-hold. Ayaw magbagsak ng droppings. Bigyan mo na ito ay sa gusto niya. After 2 hours, ibabagsak niya lahat. So, isa rin to. Ngayon, maraming gamit to. Pwedeng advance ibigay. Ang isa, pwedeng delay. Kasi ang isa, pag binigay mo, may 6 hours kang palugit bago mawala ang effect ng isa. Pero wag mong antayin yon kasi kailangan natin umepekto muna tong isa bago susundan ng isa para mag-boost yung maximum effect. Okay? Pang-prepare lang yung isa. Ipe-prepare muna and then boost yung isa. So, parehas lang naman to. Kaya lang ganun kasi yung sistema ng paggamit niya. Preparation, gradual, and then biglang boost. Kaya, ang pagbigay, 2 hours before, upon limber yung isa. Pag sinabing limber na, subuan mo bago mo ibaba. Several minutes
umeepekto na siya. So, ang pagbigay nito, para ma-sure mo, no, na mabasa pa yung lalamunan ng inyong alaga for the last minute, hindi kailangan inom. At mabilis itong ma-absorb o mabilis itong malusaw, i-dip mo to ng maigi sa water. Tap water, clean water. I-dip mo lang, basain mo ng todo bago mo isubo. So, nabahira na siya ng tamang liquid lang o patak lang doon sa lalamunan, enough na yon. Then, makasa ka within 30 to 40 seconds na de-dissolve na to. In a minute, kinukonsumo na ng katawan yung pangalawa. Kaya sakto to, after the gaff, nasa taas ka, nagpipreheating ka, nagsacycle na to sa sistema niya. Kaya makita nyo yung ating alaga, gising. Super gising. No? Kaya yung, kahit nga, sabi ko nga sa inyo mga kasama, ako nagdidikta kung kailan ko gigisingin ng alaga ko. Ay kahit ba ang gawin ko sa kanya, kung halimbawa, sabihin na natin, tansyado ko na, no? Kung, kumbaga, laruin lang natin. Umaga, alam ko na ang oras kung kailan siya sasampa. Sabihin na natin 4 nga ang sampa niya. Dumating ako sa pit, 7 a.m., nakita ko na yung programa, pakakainin ko siya. Paano sistema ko? Minus 2 hours ako. 4 minus 2 di 2 p.m. So, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, may 7 oras ako. 2 grams per hour estimated. Yun ang ibibigay. So, 14 grams. Bigyan ko ng 14 grams. Every 2 hours, baba ko. Or patulugin ko muna siya. No? Alas 12 ko sisimulang magbaba. Alas 12, pa-dropping ko na siya. Saka alas 2, dropping ko na siya. Hayaan ko ng ganun. Sabihin ng iba, tulog na tulog. Pag sinalpakan ko siya na ito ng 2 hours before, ay, gising na po ang alaga ko. Guaranteed po yan. Saka yung mga gumagamit nito dito, tahimik lang to mga to. Pero addict rin to magsigamit, met-metang order eh. Kita nyo naman yung order sa amin. Tested na tested po ito. So, yan po. Ang huli kong binibigay. And then, bukod pala dito, pag sinabing limber na, no, bigay ako ng huli. And then, pag sinabi sa akin, Tarina, blue serum naman, 10 drops. Okay. Yun. Yun lang. Talagang nagbibigay ho ako ng supplement, Sir JM Carl. So, napahaba na pala kwentuhan natin, no? Mag-isang oras kalahati na. Hopefully, nabigyan ko kayo ng magagandang idea mga kasama. So, ulitin ko uli, mga kasama, maulan na araw sa inyo, mag-iingat po lahat dyan, mga kababayan natin, no? Especially, nagbigay na tayo ng tip, no? Sa maintenance natin. Kung naulan na ng inyong mga alaga, magbigay na ho kayo ng preventive, no? Respiratory antibiotic agad tayo. 3 days, wag niyong putulin, dire-diretso. Kay umaraw man, diretso nyo yun. Kung nasa pre-con area na yung mga alaga natin, isa lang ang mapapayo ko sa inyo. Magdagdag po tayo na sa kainan, no? Mapa-maintenance man o hanggang pre-con, magdagdag tayo ng mais para uminit yung kanilang katawan. No? Damihan natin. Or kung sa pre-con, natural feed nila, magpamerienda kayo ng mais para uminit ang katawan nila. And then, vitamin C sa mga naka-pre-con. Concentrated vitamin C, magbigay tayo para tumaas yung kanilang immune system. And then, chicken yung maigi, no? Hanggat maaari, ito yung pinaka-prone sa kanila. Kasi umuulan, pag nagkaroon ng umiinom yan dun sa naipon na tubig ulan, medyo kailangan nating agapan yan. Kasi dyan nakukuha yung mga sakit. Lalo't yung ating kapaligiran, hindi naman natin mayat-mayat nawawalisan yan. Yung dumi nila, nandoon. Kapag nababad yun. Kaya ngayong panahon na to, uso ang malaria, uso ang salmonellosis. Kung kayo may mga pasisiw, ingatan nyo ang coccidiosis. Usong-uso po yan. So, yun ang paalala ko sa mga ating mga ginagayak. Kung kaya nyong iahon at i-safety nyo, itago nyo, i-safety nyo, pero wag kayong magdadagdag ng any kinds of supplement sa kanila doon sa binibigay nating by routine. Ang kailangan lang nating gawin sa kanila is alalayan. Sa kanila ho siguro ngayon, ang pinakamagandang ibigay natin sa kanila is alaga, caring. So, silong lang para hindi maunsyame yung ating mga ginagaya. Si Egbert Lu, bakit di ko nakita? Yun, Sir Idol. Ako, mag-submit ng timbang is 4 PM eh. Kung
pa-advance yung submission ng timbang ng 12 o'clock. Ay ako hindi ho. Kahit magpa-advance sila one day before, kung one day before talaga sila ano naman yan, depende kasi yan. May yung iba kasi may nagsasabing 2 days before, pinagsasubmit na eh. 2 days before, nagsasubmit ako last minute. So, talagang chinecheck ko yung emptiness nila. Pero most likely, hindi ko na subukan mag-submit kasi ng timbang ng hapon. Always umaga. Matagal na sa akin yung alas 10 ng umaga nakapag-submit na ako. Lalo't maraming entry. So, yun lang Sir Egbert, no? Hindi ko nasubukan kasi ng hapon. Mas crucial kasi kapag hapon nakakain na sa umaga. So, may hirapan ka talaga mag-estimate ng yung tinatawag nating ground zero estimate. So, kaya mga kasama, abang lang kayo. Always, ganito, active na tayo. Nakakatuwa at nandiyan kayo always. So, konting suporta po mga kasama sa JRB Game Farm. Kaya hanggang sa muli po na live natin mga kasama. Lagi kayong stay tuned. Abang-abang kayo dun sa ating storyline, reels, saka sa post kasi nag-update ako ron kung kailan ako magla-live. So, ngayon, nataon lang ho kasi na talagang nag-failure ako pag akyat ko ng gawaan. Hindi ako makatawid. Malalim yung flood. Hindi rin ako makatawid dun sa aking manukan na nandito, nakulong ako rito sa aming logistic area. So, kaya mga kasama, hanggang sa muli. So, sana, wag kayo magsawang sumuporta po, no? Dito sa JRB Game Farm. At muli, ito si Mr. JRB, ang inyong Mr. Natural na naglilingkod po at handang sumagot sa mga katanungan nyo. Hanggang sa muli, mga kasama, stay tuned always sa JRB, Mr. Natural Game Farm. Dito lang po sa Facebook page na to.